si Miss Sas ay mukhang merong video eskandal ni Madam Palaka. Kilala na natin si Madam Palaka. Yung ang kanyang katawan ay para talagang palaka. Pero palakang butod, murag bullfrog ba ya, no? Murag dambuhalang palaka, pero maliit lang siya. Ito yung parang duwending palaka na hindi mo maintindihan. Na parang dambuhala yung tiyanena niya. Hindi naman natin dapat i-body shame si Madam, kaya lang yung kanyang physique ay associated raw sa mga bisyo. 'Di ba yung physique ni Madam, maliit siya, pero yung mga extremities niya, yung kanyang mga braso at binti, parang mahahaba naman. Or at least yung kanyang mga kamay ay kalalaba, kaganiwang, 'di ba? Mapayat at mahaba. So parang ang palaka. And then yung binti niya mapayat din. Ganoon naman to talaga po pag nagkakaedad tayo, siguro nababawasan yung mga muscles natin and fats. Pero yung questionably kay Madam, tuyot talaga siya. And malaki yung tiyanena niya. Nabutod siya. So, para siyang yung pari na kurakot noong panahon ng mga Kastila na si Fray Butod. Ay, hindi pala. Si Fray Butod pala ay pen name ng isang writer. Okay, na parang bumabati ko sa mga katulad ni Padre Damaso. Ganon. Okay. Philippine history lang. So, malaki daw ang tiyanena nito kasi malakas daw itong lumaklak. Laklak ka ng laklak! Mukha ka ng palaka! Mahilig daw siyang tumoma, mahilig daw siyang mag-inom-inom, nomo-nomo. And malakas din daw tong humipak ng smoke, sabi ni Attorney Glanchong. Kasi smoke buddies nga sila. Char! And marami namang smoke buddies si Attorney Glanchong. Hindi lang naman si Palaka, meron din siyang smoke buddy na si Jubei Joha Street. Meron din siyang smoke buddy na si Relianong Palaka. Meron din siyang smoke buddy na si Jabba the Hutt. Meron din siyang si Queen Butod. Maraming smoke buddy si Attorney Glanchong, diba? Pero parang iisa lang naman yung mga binanggit ko. Okay, so malakas humipak, malakas tumoma, and yan, nananagana. That's tuyot, diba? Tuyot. Hindi ba siya gumagamit ng mga anti-aging cream? Hindi na nahihirapan yung staff niya i-edit yung yung butod niya. Okay, so meron daw video scandal si Miss Sas. In fact, ito pong patungkol sa video scandal, naging topic na natin to dati. May nag-send sa akin si Puting Paniki ng screenshot ng video. And doon sinabi ko nga sa inyo na doon sa screenshot ay parang ganito ang itsura ng screenshot. Nakahain ang monenay ni Palaka. And take note, ang monenay ni Palaka ay talagang ma-Bermuda Triangle. Yeah. Pagka kasi tumapat sa Bermuda Triangle, bubulusok talaga dyan ang mga eroplano, di ba? Talagang sisisid ang eroplano dun sa Bermuda Triangle. Magka-crash landing kinemilatik. Okay, mag-like kayo dyan, nawiwili na naman kayo. So, ganito yung positioning. Tapos, ma-brown-brown yung jutongles ni Palaka. Tapos hanggang dito lang, hanggang hindi kita yung mata ni Palaka doon sa screenshot na sinend sa akin. So kita lang doon yung ilong, mula ilong, half ng ilong pababa. Tapos kita din yung nunal. Kung saan man banda yung nunal, bahala na. Kung nasa pisgi ba o sa pisngi ng langit, bahala na kayong mag-isip. Basta may nunal, nakabuyang yang na ganit at siwa. Tapos, ma-Bermuda yung kanyang triangle. Pero yung Bermuda grass niya ay hindi green, hindi luscious green. Luscious black, Bermuda. Nakahain talaga mga ate at kuya, nakabukangkang talaga ng bongga. So, sabi ko dun sa nag-send sa aking Puting Paniki, ate, ang hirap naman kasi na, okay, kamukha talaga, yung half ng mukha without the eyes. And yung katawan, ganun, butod, malaki ang tiyanena. At lagwa! Balbonic, ariba na nga yung kanyang balbonic, ang kanyang bubonic. Ariba na nga yung kanyang bubonic plague, tapos ang laki pa ng tiyanena niya. Inangat pa niya ang dalawang binti niya na talagang nakataas ng gayon. So, paano siya nakakahinga? Ipit na ipit yung kanya. Anyway, nakahiga naman siyang gayon. So,
nakahain talaga yung kanyang monenay na talagang malago na ang malaguna nang ikaw ay marating ko. Wala namang pakulay, wag na kumanta nga. Parang bigla akong nagbago. Sabi nung kanta, no? Wala nang boses ang princess. So, sabi ko dun sa puting paniki, parang ang hirap namang maniwala na siya yan. Kasi hindi ko makita yung eyes. Mata talaga, no? Ang laki ng bagay na makita ang mata. Parang, pag wala yung mata, hindi mo ma-recognize masyado. Bibihira yung mukha na madaling ma-recognize without the eyes, right? Pero yung, kung makikita niyo yung ilong pababa, makikilala niyo. Pero sabi ko, gusto ko makita yung mata. Hindi sinend sa akin yung video, pero si Sas ay meron. At eto nga po ang post niya. Saan bandwa? Saan bandwa? Same thing. Pero dito sa screenshot niya, eto sabi, sige, paglaruan nyo pa ako, baka ma-play ko to ng di oras, darling. So yung kalaban kasi ni Mrs. mahilig gumamit ng mga ganyan, mga darling, mahilig magaganon. Ako, parang may kilala nga akong sinabi, Atty. Glenchong, malambing daw yun siya. Sabi ni Atty. Glenchong, di ba? Sa interview niya with Miss Marlica, yung latest, malambing daw yun, or maybe yung the first one, malambing daw yun, mahilig dumarling, darling. So, yung page na bumabatikos kay Miss Sas, page yun na pasosyal, na sabi ko nga, parang si Kukiroki yun, na parang ano siya, yung page na yon ay kunwari isang elite na babae na nagsusulat at binubulgar itong mga baho ng mga bumabatikos kay Munig ng Norte. Yun lang yung target ni nung nung page na yon, na parang si Kukiroki ang nasa likod. Ang mahirap kasi sa hoy, politik, naglitik-litik ang ulo. Akala mo naglitik ang ulo namon sa imo? Alam namin ang structure ng pagsusulat mo. And also, nakaharap ka namin sa table ni Atty. Nick. Hindi ka kaya makapagbinotig sa akon. Gin-correct mo pa gani ang akon grammar. Ay, nauna ka man niya sa academe kaysa sa akon, di ba? Ay, mas maayo ka sa akon eh. O galing, ang imong communication skills bala. Maayo ka lang yan sa pagsusulat. Kaya ka siguro nagtatago sa page na yan, no? Pero pagdating naman sa oral communication, perde ka man sa akon. Why ka man badwi? Nagpinasosyal ka. Si Mrs. Gani, ginsamaran mo sa amo ni Atty. Nick eh. Sinisiraan niya si Sas sa amin nung na-meet namin siya ni Atty. Nick. Itong kalaban ni Miss Sas. Eventually, siya pala ang ensaymada rin yun. So, ito nga po, itong screenshot na ito ng video na pwedeng i-play ni Miss Sas, ini ang butod bala, ini ang kalaptan kag ini ang bubuan, sabi no, kung magbukal gani ano yung kanta gani, nagakiro na ito yung butod, ito yung taas na to, ito yung dughan niya, diri ang didi niya ni ay di, butod pala gali gihapon, ini ang butod kag sa kadako sang iyang butod sa laki ng tiyanena niya, nagtupi ang tiyanena niya dito banda. Ito na yung dibdib na banda. Teka, open natin yung picture. Ayan. Ito, tsaka ito, butod yan na nagtupi. Ito naman yung didi. Yan, didi na yung banda na yan. Di ba nakailang layers talaga yung butod niya. And then dito banda yung paa. May paa doon. So, close up ito. Ang dinig namin, nakunan ng video ito nung sila ay bangenge. Thank you so much. Thank you so much, Ate Rochelle Kalaunan, for the pakulay. Bangenge sila. Ang kumuha daw nito ay yung jowa ni Anekwa. Jowa ng isang nyortista. Sabi ko, what? Ipinagpalit nung jowa yung kanyang asawang nyortista na mabiyonda ever. 'Di ba? Magandang babae. Pinagpalit sa palaka ever? What is the going on? 'Di ba? Ang ganda-ganda ng asawa pinagpalit sa palaka? Ay, is he out of his mind? Anyway. Ay wala, bangenge daw sila, no? Mga nakapulbo, naka-baby powder. Ano pa mga share ni Miss Sas dito?
Darling, this is how you do it, darling. Full catsuit, darling, with thigh-high boots, darling. Ginagaya ni Miss Sas yung yung nagpapakasosyal na page na bumabati ko sa kanya. Si Sas po itong nasa catsuit. Ayan. Hindi yung kinikimbash ka na, i-interpret ko na lang sa inyo kasi mga gay language yung iba. Hindi yung kinikimbash ka na or tinutusok-tusok na ang iyong munenay. Yes. Mas maintindihan nyo naman ang gay language kung hindi naman ako madamot eh. Kinikimbash ka na para kang basahan, darling, dahil ang syuas mo lang, darling, mukha daw basahan, dahil ang syuas mo lang, darling, parang kapat session ng mga Jody kid sa looban ng Quiapo, darling. Syuas? So, ang tinutukoy ni Mrs. dito ay ang suot na shoes ng kanyang mga kapat session. So, nagpapat session. Ano ba ito? Ito yung pulburon? Ay parang kapat session lang ng mga Jody Kid sa loob ng Quiapo, darling. Jody Kid, addict po yata ang ibig sabihin ng Jody Kid. Pag sa amin kasi sa gay language, ang Jodic ay addict. So, Jody Kid ang ginamit na term ni Miss Sas. Ay, ang shoes, kung hindi shoes ang tinutukoy ni Miss Sas dito, di ba nagbubuhol ng dila ko? Kung hindi shoes yung shoes, ay taas. Kasi, ang shoes at ang juba, parang gano'n, no? Nasaan ka, chi? Nandito ako sa shoes. Yeah, gano'n. Nandito ako sa jubaers. Nasa baba akyas, gano'n. Oh. Wawaks, darling. Ayaw ni Mike Serrano ng full bush, darling. Taray naman. Ang bush daw ni Palaka ay Malaguna. Yung kanyang bush. Malaqueen's bush. Ang lago na ng kanyang bush. Ng kanyang bubonic plague. Di ba? Oh. Ipa-wax mo daw yan. Madam Palaka, sabi ko naman sa iyo, Malaguna eh. Malaguna, nang ikaw ay marating ko, sumabog ang bulkan ni Palaka. Oh, ano pang post ni, ang daming post ni Miss Sas. May ganito ako nakita. Oh, sinishare ko na. Mamaya natin puntahan yung kanyang kaaway naman na, oh, hanapin natin yung sinabi niya na may nyoy da makaraig daw si Anekwa. May kettles daw si Madam Chi na incurable. Nyoy da nga. Yung AIDS doesn't matter. Okay. So sabi nga dito, kapag nakabuka daw ang munenay ng Palaka, mag-face mask daw tayo dahil maaamoy natin ang volcanic smog ni Palaka. Sabi ni Manyeka, pag nakabuka ka ang munenay ni Palaka, mag-face mask tayo kasi amoy pollution daw ang volcanic smog. Okay. May ganito ako nakita somewhere eh. Saan kayo nakita ni Miss Sas? Teka lang ha. Alam ko rin geo coordinates. Cordillera ba ito? Hindi sa Netherlands, somewhere. Syempre, fresh from the Netherlands ako, no? So wala sa akin to. So ano ba ito? Para siyang e-cigarette? Is that so? Di ako familiar sa mga ginagamit ng mga Jodic Tiba eh. Or Jody Kid, sabi ni Miss Sas. Ano to? Parang may liquid. Ginagamit ba? Pang smoke to, di ba? Parang pang yosi. I think so. Parang pipe. Hindi ko alam. I-comment nyo nga. So, sabi ni Miss Sas, ordinaryo na sa kanila yung mga bisyo, pulboronic, kokaina, kung ano pa yung mga type nilang droga, I think. So, galing siya sa the Netherlands, ordinary na daw sa kanya to, wala sa kanya. Pero sana, yung Ensaymada vloggers, kasi nga pinanggigigilan si Miss Sas, kinukuyog siya ngayon, ang daming bumabatikos mga Ensaymada vloggers karamihan. Inalam muna nila sa baker. Yung Ensaymada merong baker. Yung baker ba, yung Palaka, baka mamaya habang nagbe-bake siya ng tinapay, hinahampas muna niya sa kanyang monenay.
Alam mo, naglalamas siya ng ano, ng dough 'yun, 'di ba? Yung arena na binilog na. Naglalamas na, ihahampas-hampas siya. Kakain kayo, magagayuma kayo sa akin. Minamasa-masa yung monena, yung dough, namamasa-masa. Tapos ihahampas niya sa kanyang pokelya, puk, puk, puk. Sabi, baka ginaganon niya, no, sa kanyang monena yung dough, no. Walang hiyatong palakang baker na itong Biernakias. Pero sana yung Ensaymada vloggers, inalam muna nila sa baker nila kung anong nalalaman ko para naman makapaglaro sila ng maayos ng chess, para di yung queen palaka ba ito, queen butod nila ang mapuputukan sa ginagawa ng mga pawn na katulad nila. Kasi parang pawn, right, sa larong chess, ang mga Ensaymada parang frontliner pain, parang ganon. Pero ang problema, hindi dinidisclose ng kanilang queen sa, 'di ba, yung queen baker, yung baho. So for sure makakain lang sila ni Sas, madadaig ni Sas ang mga pawn ng mga Ensaymada vloggers, kasi alam ni Miss Sas rather ang kahinaan ng queen na naglalamas ng dough and then hinahampas-hampas sa pokelya para anes dumikit ang bubonic plague. Okay, vape liquid is yun, vape. Vape nga po yun yata. Ito, parang vape ito. So, tingnan natin, saan ba na yung sinabi ni Mrs. na parang medyo kettles? Oo. Saan banda yun? Hanapin ko ha, para may sinabi siya, medyo kettles daw. Naku, tarang nasa aeroplanong to, parang yung akla, yun na. To. Alam mo, nakakaloka ang ikinikwento ng alaga mo. Parang tinutukoy niya ito talaga ay Sas versus Madam Palaka talaga ang labanan. Siyempre, si Sas versus, mamaya natin pag-usapan yung Sas versus Pokla, okay? Yung si Pokla na ampo ni Palaka. Kakaloka talagang mag-ina. Alam mo, Queen Palaka, sabi ni Miss Sas, ang ikinukwento ng alaga mong once nyong kinumutan ng asawa mo or kinupkup siguro yan tungkol sa inyo. Yung kinikwento nung kanilang alaga na Pokla na oily. Alam niyo na si Poklang oily. Katulad ng ikaw raw ay may, fill in the blanks na naman tayo mga ate at kuya, Aida Makaraig, na pwedeng mali tayo, 'di ba? Pwede namang mali tayo, pero syempre we can only speculate. Katulad ng ikaw, Queen Palaka raw ay may Aida Makaraig na nakuha mo kay Dark Choco. Dark Choco. Kanino nakuha ni Madam Palaka ang Aida Makaraig? Kasi doon nga po sa pinakita ko sa inyong screenshot ng video, ang rinig ko po ay asawa yun ng artista ang nag-take ng video. Kasi parang nawala daw yung cellphone niya. And siguro may nakakuha. And inakaw yung video. Bago ibinalik yung cellphone. Or maybe hindi na ibinalik yung cellphone. I don't know. Pero mga bangenge nga daw sila. So nawala yung cellphone nung asawa ng artista. Ayun. Yung artista ay associated dati kay Goma. Dami ng clue ha. Yung artista na asawa ay associated dati kay Goma. Huwag kayong dyan. Sabi lang ng puting paniki. Kasi parang nagsaswitch daw sila nung sila yung mga bangengi na nakatihaya na si Palaka. Nagsaswitch sila ng partners. Siguro lipat sa kwarto or magkakasama sila sa isang room. Nagga-gangbang sila. Ano ba yun? Oo. Nakute, nakakarimarim ang chinismis ng alaga mong yan na oily. Saka yung anak mo raw na si Cherish. Siyempre, lalagyan ko na lang, manghuhula na lang ako, no? Kasi fill in the blanks, yung anak mo raw na si Charis, binubugbog ang anak mong si Bunsuan. Bunsuan? Kasi sa magkakapatid, yung bunso daw yung mabait. Okay. Sa liit niyang yon, binubugbog pa niya yung bunsuan. Mas maliit, baliktad kasi ang mga junakals ni Palaka. Mas maliit ang si Charis kesa kay bunsuan. Nakakaloka kapag kakaharap ng publiko parang anghel. Sino? Si Charis?
parang mabait. Pero ang totoo, masama raw ang ugali. You know what? Confirmed ito. Ang isang puting arwana na nagsabi sa akin, ang mga junakals ni Palaka, yung dalawa ay masama ang ugali. Yung bunsuan lang talaga yung mabait. Ganon. Pero ang totoo, masama ugali. Aba, marami pa. Sabihin nyo lahat at gagayahin ko ang style yun na, can you confirm if it's true that nagka-aida makaraig ka kay asawa ng artista? Alam na lawyer ang nagpayo sa mga ensaymada vloggers or sa mga attack dogs nyo para walang libel. Kasi kapag kayong beginning ng statement mo ay, can you confirm if it's true that, kahit sabihin mo yung statement, parang ano lang, hindi ikaw mismo yung nag-declare ng statement o hindi galing sa'yo kasi nagtatanong ka and sa yung sentence na ito na interrogative form ay narinig mo to sa iba, right? Can you confirm if it's true that nagka-aida makaraig ka doon sa kajugjuggan mo nung kayo'y bangenge? My current location is, screenshot po yata ito ng message ng ampon ni Palaka kay Miss Sas. Where na you? Parang ganun yan, no? Sabi ni Miss Sas siguro, where na you? Ang sabi naman ni Pokla na masyubek-bek ngayon na nag-aaral sa malayo eh. My current location is Cordillera. Kahit tinakpan, nakikita ko yung dulo na yun, no? Cordillera Administrative Region, Philippines. Sino ang nakatira sa Cordillera nung panahon ng pandemic? Na kapag nagla-live ay what kind of jacket is that again? Puffer coat. Naka-puffer jacket na parang ginaw na ginaw. Eh, malamig yata sa Cordillera. Malamig nga naman. Pero baka mamaya, meron din siyang Aida. Dati naka-puffer jacket siya. Ngayon mukhang hindi na niya kailangan ng puffer jacket. Kasi puff na puff ngayon. Lobong-lobo ngayon ang ampon na ito ni Palaka. Sino si Palaka at sino ang ampon? I-comment nyo sa comment section at mag-like and subscribe na rin po kayo.